Ang simula ng aming kwento ay tila isang pangkaraniwang bakasyon lamang. Isang paglalakbay patungo sa isang maliit na isla na sinasabing puno ng kagandahan at katahimikan. Ako si Marco at kasama ko ang aking pinakamamahal na si Lila. Matagal na naming pinapangarap ang ganitong paglalakbay, isang pagkakataon upang lumayo sa ingay ng lungsod at magpakalayo-layo sa mundong tila puno ng pagkabahala. Pagdating namin sa isla, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin at ang amoy ng dagat. Napakaganda ng tanawin. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, hindi maiwasang may nararamdaman akong kakaiba. Parang may bumubulong sa hangin, isang babala na hindi ko matukoy. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang presensyang bumabalot sa isla. Sa unay inisip kong ito'y bunga lamang ng pagod at imahinasyon. Ngunit nang magising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang malakas na tunog, napagtanto ko na may hindi tama. Ang tunog ay nagmula sa labas ng aming tinutuluyan. Nagising din si Lila at sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot na hindi niya pa nasasabi. Marco, ano iyon? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Hindi ko alam, Lila. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili at siya. Pero kailangan nating alamin. Dahan-dahan kaming lumabas at naglakad sa tabing dagat. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig. Sa gitna ng katahimikan, naririnig namin ang pagaspas ng mga puno at ang malalalim na paghinga ng dagat. Ngunit sa bawat hakbang, parang may mga mata na nakamasid sa amin. Sa aming paglalakad, napansin namin ang isang kakaibang liwanag mula sa kagubatan. Isang maliwanag na ilaw na tila nanggagaling sa isang lugar na hindi dapat naroon. Kami ay nagpasya na sundan ang liwanag, sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga dibdib. Habang papalapit kami sa pinagmulan ng liwanag, unti-unting lumalakas ang tunog ng dagat. Nakikita namin ang isang lumang bahay, halos wasak, ngunit may liwanag na nagmumula sa loob. Puno ng kaba, nagdesisyon kaming pumasok. Sa loob ng bahay, natagpuan namin ang isang matandang lalaki, nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Hindi kayo dapat nandito? Bulong niya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng babala. Bakit po? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagkalito. Ang isla ay may lihim, sagot ng matandang lalaki. Isang lihim na dapat hindi malaman ng sinuman. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng panganib na bumabalot sa amin. Ang isla ay tila may buhay at kami ay nagpasimula ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Sa paglabas namin ng lumang bahay, naramdaman namin ang paggalaw ng hangin. Parang may mga anino sa paligid na nagmamasid. Sa bawat hakbang, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi magiging madali. Sa pagbalik namin sa aming tinutuluyan, ang dilim ay mas bumigat. Ang hangin ay tila may kasamang bulong na hindi namin maipaliwanag. At sa aming pagpasok, isang bagong pagsubok ang nag-aabang. Ang pinto ay hindi na bumukas. Kami ay nakulong sa loob, walang paraan para makatakas. Sa gitna ng takot, naririnig namin ang tunog ng dagat na tila may mensahe. Sa kabila ng aming pangamba, ang pagmamahalan namin ni Lila ang naging tanglaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming mga isip, paano kami makakatakas sa isang islang puno ng misteryo at panganib? Hindi ko akalain na ang isla na minsang naging kanlungan ng aming pag-iibigan ay magiging pinagmumulan ng takot na bumabalot sa aming mga puso. Sa bawat hakbang namin ni Elisa sa makitid na daanan, sa gitna ng kakahuyan, pilit kong nilalabanan ang kaba. Alam kong nasa panganib kami, ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ang dating tahimik at mapayapang lugar ay tila nagbabago, nagiging isang kulungan na pilit naming tinatakasan. Alam mo ba kung saan tayo pupunta, Marco? Tanong ni Elisa habang mahigpit na nakakapit sa aking braso. Hindi ko rin tiyak,
Sagot ko, bagaman pilit kong pinapakita ang tapang. Pero alam kong kailangan nating umalis dito bago pa tayo maabutan ng kung anuman ang nagtatangka sa atin. Hindi ko man direktang masabi kay Elisa. Alam kong may kakaiba sa isla. Nagsimula ang lahat noong 1 linggo nang may marinig kaming mga bulong sa hangin, mga aninong nagmumulto sa paningin at mga hakbang sa likod ng mga puno na tila hindi sa amin. Ngunit higit pa rito, ang mga kakaibang pangyayaring ito ay tila may kinalaman sa matandang alamat ng isla na minsan nang ikinuwento sa amin ng mga lokal. Ayon sa alamat, ang isla ay minsang naging tahanan ng isang makapangyarihang mangkukulam na napahamak sa kanyang sariling mga gawain. Siya ay nag-iwan ng sumpa na kung sino man ang magtangkang umalis nang hindi niya pahintulot ay hindi na makakabalik pa sa mundo ng mga buhay. Sa isip ko, wala akong balak na maniwala sa gayong mga kwento. Ngunit sa mga nangyayari, tila ang alamat ay unti-unting nagiging realidad. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang hangin na tila bumigat at ang mga puno ay pumapaligid sa amin na parang gustong pigilan ang aming pag-usad. Sumilip ang liwanag ng buwan sa makapal na ulap, nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na daanan. Sa kabila ng kapanapanabik na takot, hindi ko maiwasang humanga sa kagandahan ni Elisa na tila kumikinang sa mapusyaw na liwanag. Marco, tingnan mo, biglang bulalas ni Elisa. Itinuturo ang isang lumang tore na natatakpan ng mga baging at lumot. Hindi ko ito napansin kanina. Ang tore ay tila bahagi ng isang lumang kastilyo na matagal nang iniwan. Ang pader nito ay bungi-bungi, subalit may kakaibang aura na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Naghahalo ang takot at pagkamausisa sa aking dibdib, ngunit nagdesisyon kami ni Elisa na tignan ang loob nito sa pag-asang makahanap ng sagot sa misteryo ng isla. Pagkapasok namin, naramdaman ko agad ang malamig na hangin na tila umiikot sa loob ng tore. Ang bawat hakbang ay nagiiwan ng alingawngaw sa loob, ngunit sa kabila nito, may kakaibang katahimikan na nagbigay sa akin ng pakiramdam na kami ay hindi nag-iisa. Sa isang sulok, may nakita akong lumang libro na tila pinabayaan na ng panahon. Dinampot ko ito at sa aking pagkagulat, nagbukas ito sa sarili nitong pahina na para bang may gustong ipakita sa amin. Sa pahinang iyon, naroon ang isang lumang larawan ng isla, ngunit may mga simbolong hindi ko may paliwanag. Nagiging mas maliwanag na ang isla ay may mas malalim na sekreto na nakabaon sa kasaysayan nito. Ang mga simbolo ay tila isang mapa, ngunit hindi ko matukoy ang eksaktong kahulugan nito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpasya kami ni Elisa na sundan ang direksyon ng mapa. Habang naglalakad kami palabas ng tore, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Alam kong ang desisyon namin ay nagdadala sa amin sa mas malalim na panganib, ngunit wala na kaming ibang pagpipilian. Sa tuwing tumitingin ako kay Elisa, nararamdaman ko ang kanyang tiwala sa akin, isang bagay na nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa aming paglalakbay, narinig namin ang isang malakas na tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang isla ay tila gumagalaw at ang mga puno ay nagsisimulang mag-ingay kasabay ng pag-ikot ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa kalayuan at sa aming pagtataka, tila ito ay nagmumula sa isang bangka na nakadaong sa baybayin. Marco, may bangka? Sigaw ni Elisa puno ng pag-asa. Ngunit bago pa kami makalapit, biglang lumitaw ang isang anino sa aming harapan, isang figura na tila mula sa nakaraan nakatayo sa pagitan namin at ng bangka. Ang figura ay may hawak na susi at sa kanyang mga mata ay bumabagsak ang luha. Hindi ko alam kung siya ay kalaban o kakampi, ngunit ang kanyang presensya ay nag-iwan ng ibang pakiramdam na tila alam niya ang aming kinahaharap. Sa ilalim ng lupa, nandiyan ang sagot, bulong ng figura, bago siya biglang naglaho na parang usok sa hangin. Kami ni Elisa ay natigilan.
Ngunit sa kabila ng takot, alam kong ang kanyang mensahe ay may mahalagang kahulugan. Sa likod ng aming pagdududa, alam namin na kailangan naming tuklasin ang kanyang sinasabi. Ngunit paano namin magagawa iyon kung hindi namin alam kung ano ang aming hinahanap? Sa bawat hakbang, ang misteryo ng isla ay lalo pang lumalalim at ang aming pag-asa ay nakatapak sa manipis na linya sa pagitan ng pag-asa at kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami susuko dahil ang aming pag-ibig ay gagabay sa amin sa kahit anong panganib na humarap sa amin. Ngunit sa likod ng aming determinasyon, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa akin. Ano ang nasa ilalim ng lupa na maaaring magligtas sa amin? Ang dilim ng gabi ay tila kumot na bumalot sa buong isla at ang tanging liwanag na nagtuturo sa aming daan ay ang malamlam na sinag ng buwan na pilit sumisilip sa makakapal na ulap. Ang mga yapak namin sa buhangin ay tila mga lihim na isinusulat sa isang pahina ng libro na agad ding binubura ng hangin. Hawak ko ang kamay ni Lara habang kami naglalakad patungo sa isang daungan na matagal na naming pinaplano. Isang lumang bangka ang naroroon, ang aming tanging pag-asa sa pagtakas sa isla na ngayon tila nagiging mas mapanganib sa bawat oras na lumilipas. Alam kong hindi magiging madali ito, ngunit mas pinili naming harapin ang panganib kaysa manatili sa lugar na ito. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Lara. Ang boses niya ay may bahagyang pag-aalinlangan, ngunit puno ng determinasyon. Sabay natin itong pinlanong gawin, di ba? Hindi kita pababayaan? Tugon ko. Pilit pinapakalma ang kaba sa aking dibdib. Habang papalapit kami sa bangka, naramdaman kong may kakaibang simoy ng hangin. Parang may ibang presensya na nakabantay sa amin. Hindi ko ito sinabi kay Lara, baka lalo lamang siyang mag-alala. Ngunit naroon ang pakiramdam, tila mga mata na nagmamasid mula sa kadiliman. Halos isang dipa na lang ang layo namin sa bangka nang may biglang sumulpot na anino mula sa gilid. Isang lalaking may suot na itim na jacket, mga matay tila nag-aapoy sa galit. Akala niyo makakatakas kayo? Ang malamig niyang sabi. Hinila ko si Lara sa likuran ko, handang ipagtanggol siya sa anumang mangyayari. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Tanong ko, sinusubukang iwasang ipakita ang takot sa aking boses. Ang importante ay hindi kayo dapat umalis, sagot niya sabay hakbang palapit. Sa kanyang kamay ay may hawak na patalim, kumikinang sa liwanag ng buwan. Nag-isip ako ng mabilis, kailangan naming makalayo agad. Tumalikod ako kay Lara at bumulong kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka na pabalik sa kagubatan. Pero bago pa man ako makapagsalita ng takbo, naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ni Lara sa aking kamay. Hindi kita iiwan, matigas niyang sabi. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng ingay mula sa likod ng lalaki at sa aming gulat, isang grupo ng mga kalalakihan ang lumabas mula sa mga anino. May dala silang mga flashlight at tila may hinahanap. Hoy, anong nangyayari diyan? Sigaw ng isa habang papalapit sa amin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng lalaking may patalim. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palayo, naglaho sa dilim ng gabi. Ang mga bagong dating ay tila mga pulis o bantay, nakasuot ng uniforme. Anong ginagawa niyo rito? Delikado ang lugar na ito sa ganitong oras. Sabi ng isa sa kanila, nililigid kami ng tingin. Ipinaliwanag namin ang lahat mula sa mga kakaibang nangyayari sa isla hanggang sa tangka naming pagtakas. Kalmado silang nakinig at maya-maya pa'y sinabihan kaming sumama sa kanila patungo sa kanilang kampo para sa aming kaligtasan. Habang naglalakad kami kasama ang mga bantay, naramdaman kong unti-unting nawawala ang bigat ng takot sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang mga tanong sa aking isipan. Sino ang lalaking iyon? Bakit niya kami pinipigilan? At ano nga ba talaga ang lihim na itinatago ng islang ito?
Nang makarating kami sa kampo, inalok kami ng mainit na inumin at lugar na pasamantalang matutuluyan. Nagpasalamat kami sa kanilang kabutihan, ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Kinabukasan, habang kami ni Lara ay nag-uusap sa lilim ng isang puno, may narinig kaming usap-usapan mula sa mga bantay. Isang bago na namang biktima ang natagpuan sa kabilang bahagi ng isla at ang mga palatandaan ay katulad ng nangyari sa mga nakaraan. Ang isipan ko'y tila binuhusan ng malamig na tubig. Paano kung hindi lang ito simpleng isla na aming nilisan? Paano kung ito ay isang lugar na puno ng mga lihim na mas malalim pa sa aming inaakala? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may dumating na mensahe para sa akin. Isang liham na iniwan sa aming tinutuluyan. Binuksan ko ito at ang laman nito'y nagpatigil sa tibok ng aking puso. Alam ko ang sikreto ng isla, mag-ingat kayo, hindi lahat ng kasama niyo ay kakampi. Nagtama ang tingin namin ni Lara, puno ng pag-aalala at kaba. Ang pagtakas namin ay simula pa lamang ng mas malaking misteryong kailangan naming harapin. Ang malamlam na sinag ng buwan ay tila nag-aagwat sa bawat hakbang naming palayo sa mapanganib na isla. Ang pagod sa aming katawan ay hindi alintana sapagkat ang aming puso ay puno ng pag-asa na makakatakas sa lugar na ito. Kasama ko si Lila, ang aking pinakamamahal, at sa kabila ng panganib na bumabalot sa amin, ang aming pag-ibig ay nagsisilbing gabay sa kadiliman. Nagsimula kami sa isang lihim na daanan na natuklasan ni Lila, isang makipot na landas patungo sa gilid ng isla kung saan naroon ang isang lumang bangka na maaaring pagtakas namin. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga alaala ng nakaraan. Mga alaala ng aming masayang araw bago pa napuno ng takot ang aming puso. Ngunit sa kabila ng kilabot na laganap sa paligid, ako ay determinado. Ang pag-iwas sa panganib ay hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi para sa aming kinabukasan. Alam kong kaya natin ito, bulong ni Lila habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at sa bawat hakbang mas lalo akong nabubuhayan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang mga katanungan na hindi masagot. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng daan? Habang kami patuloy na naglalakbay, ang ingay ng mga alon sa dagat ay tila umaawit ng mga kwento tungkol sa mga naunang nagtangkang tumakas ngunit nabigo. Ang isla ay puno ng misteryo at ang bawat sulok nito ay may kwento ng kalungkutan at ligalig. Ngunit kami ni Lila ay hindi sumusuko. Ang aming pag-ibig ay ang aming lakas. Maya-maya, naramdaman kong may mga mata na nakamasid sa amin. Huminto kami upang magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga dahon nito ay tila mga kamay na yumayakap sa amin upang magbigay proteksyon. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumango ako, ngunit sinikap kong huwag ipakita ang aking takot. Wala tayong oras para matakot. Mahal, kailangan nating magpatuloy, sagot ko, ngunit sa loob-loob ko ang kaba ay lumalaki. Sa aming pagpapatuloy, ang daan ay unti-unting naging mas mahirap. Ang mga tinik at matitinik na halaman ay tila pumipigil sa aming paglusot. Hindi ba't ito ang daan na sinabi mo? Tanong ko kay Lila habang binubuksan ang daan gamit ang aking kamay. Oo, ngunit tila may nagbago. Tugon niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Dahil sa aming determinasyon, hindi kami nagpatinag. Ngunit sa pagdating namin sa dulo ng daan, ang lumang bangka na dapat sanay naroon ay wala. Ang lugar na dapat sanay aming kanlungan ay tila binura ng oras o ng isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Anong nangyari? Paano ito nawala? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Tumingin ako sa paligid, ang dilim ay tila nagkukubli ng isang lihim na hindi namin maintindihan.
Habang nagsisikap kaming unawain ang nangyari, bigla naming narinig ang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Mabilis kaming nagkubli sa likod ng mga puno. Ang aming hininga ay tila natigil sa takot na baka kami matuklasan. Ang mga yapak ay papalapit at sa bawat hakbang, ang aking puso ay bumibilis. Sino ang sumusunod sa amin? Ang isla ba'y may bantay na hindi namin alam? O ito'y bahagi lamang ng aming imahinasyon? Maya-maya, lumitaw ang isang figura mula sa kadiliman, isang lalaking may hawak na ilawan. "Kayo ba'y nawawala?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Hindi namin alam kung siya'y kaaway o kakampi, ngunit ang kanyang presensya ay nakakapagdulot ng pag-asa. "Ang bangka, ito'y nawala," sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. "May alam ka bang ibang daan palabas?" tanong ni Lila. Ang kanyang mata ay puno ng pag-asa. Ngumiti ang lalaki, isang nangiti na tila puno ng lihim. "May daan, ngunit hindi ito tulad ng inaasahan ninyo," sagot niya, at sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang misteryo na nakatago. Habang kami sumasama sa kanya, ang aking isip ay puno ng katanungan. Sino siya? Paano niya kami natagpuan? At ano ang ibig niyang sabihin sa "hindi tulad ng inaasahan ninyo"? Sa bawat hakbang, ang daan ay tila mas lumalalim, mas nagiging hindi tiyak. At sa dulo ng daan, natagpuan namin ang isang lumang kuweba. Ang pintuan nito ay puno ng mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. "Narito ang inyong daan palabas," sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, naramdaman ko ang isang babala na ang daang ito ay may kapalit. Habang kami papasok sa kuweba, ang dilim ay tila bumabalot sa amin at ang aking puso ay puno ng kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, kami determinado. Ang aming pag-ibig, ang aming sandigan. Ngunit sa dulo ng daan, ano nga ba ang naghihintay sa amin? At doon, ang tunay na misteryo ng isla ay nagsisimula. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tahimik kaming naglalakad ni Elena sa gilid ng baybayin. Ang alon ay tila musika na nagsasayaw sa aming mga paa, ngunit sa kabila ng mapayapang tanawin, alam kong hindi kami ligtas. Ang isla ay tila isang paraiso sa labas, ngunit sa loob nito'y nagkukubli ang panganib na hindi namin lubos na maunawaan. Ang hangin ay may dalang malamig na pagdampi na nagpaalala sa amin ng aming layunin. Ang makalayo sa lugar na ito bago pa man kami tuluyang madakip ng mga taong humahabol sa amin. "Liam, kailangan natin ng plano," bulong ni Elena habang lumilingon siya sa paligid. Tila sinusuri kung may mga mata na nakamasid sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi nawawala ang tapang na lagi niyang ipinapakita. Hindi ko mawari kung paano niya nagagawang manatiling matatag sa kabila ng lahat ng ito. "Siya ang aking lakas. Alam ko," tugon ko, "pero hindi ko alam kung saan tayo magsisimula. Lahat ng daan ay tila may bantay." Naisip ko ang mga nakaraang araw, ang mga sundalo na tila laging nagmamasid, ang mga kakaibang tunog sa gitna ng gabi, at ang mga lihim na bulong ng mga lokal na tila may alam sa nangyayari ngunit pilit na tinatago. Ang mga ito ay nagbabadya ng panganib na hindi namin kayang sukatin. Ngunit kailangan naming magpatuloy. Ang pagbabalik ay hindi option. "May narinig ako kanina," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tono ng pag-asa. "May isa pang bangka sa kabilang panig ng isla. Hindi ito kasing laki ng ginagamit nila, pero sapat na para makaalis tayo." Ang ideya ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bangka, ang aming pag-asa. Ngunit alam naming hindi ito magiging madali. Ang pagpunta sa kabila ng isla ay nangangahulugan ng pagdaanan ang gubat na puno ng panganib, hindi lamang mula sa mga taong humahabol sa amin kundi pati na rin sa mga nilalang
na matagal nang nananahan dito. Handa ka bang subukan? Tanong ko, kahit alam kong hindi na kailangan ang sagot. Sa mga mata ni Elena, nakita ko ang determinasyon na hindi ko maipaliwanag. Tumango siya at sa sandaling iyon, alam kong hindi kami matitinag. Naglakbay kami patungo sa gubat. Ang mga puno ay tila mga anino na nagbabantay sa aming pagdaan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa aking dibdib, ang kaba na unti-unting lumalakas. Ngunit sa tabi ko, si Elena ay tila isang gabay na liwanag. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin, nagbibigay ng lakas at katiyakan. Habang lumalalim kami sa gubat, narinig namin ang mga tunog na tila bulong ng hangin. Mga sanga na nagkikiskisan, mga ibon na umuungol, at ang paminsan-minsang tunog ng mga hakbang na hindi amin. Tumigil kami, nakikinig, naghihintay sa pagdating ng panganib. Ngunit tila kami lamang ang naroroon, mga kaluluwa na naglalakbay sa tila walang katapusang kadiliman. Liam, doon sa kanan, tila may daan, sabi ni Elena. Itinuturo ang isang makipot na daanan na halos natatakpan ng mga dahon. Sumunod kami sa daan, umaasa na ito ang magdadala sa amin sa aming kaligtasan. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang pagdilim ng paligid at ang tila pagbulong ng mga lihim ng isla. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming naglakbay, ang pag-asa ay tangan-tangan. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking leeg, isang patalim na tila lumitaw mula sa kung saan. Huwag kang kikilos, isang boses ang nagbanta, puno ng puot at pangamba. Hindi ko kilala ang boses, ngunit alam kong hindi ito kaibigan. Liam, bulong ni Elena, ang takot ay halata sa kanyang tinig. Wala na kaming magawa kundi ang tumigil. Ang pag-asa ay tila naglaho sa isang iglap, ang bangka na dapat ay kaligtasan namin ay tila isang imposibleng pangarap. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang katiyakan. Isang ideya na hindi ko lubos na maunawaan, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Hindi kayo dapat narito, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataka. Bakit kayo tumakas? Hindi kami tumugon. Sa halip, tumingin ako kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. At sa sandaling iyon, isang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na tila nagmula sa ibang bahagi ng gubat. Ang lalaki ay nagbaling ng tingin at sa isang iglap, ang kanyang atensyon ay naglaho. Isang pagkakataon na hindi namin dapat palampasin. Ngayon, sigaw ni Elena, sabay takbo at kahit alam kong delikado, sumunod ako sa kanya. Ang gubat ay tila naging labirint ng mga lihim, ngunit sa kabila ng takot, patuloy kaming naglakbay, umaasa na sa dulo ng daan ay ang aming kaligtasan. Ngunit sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng hangin, ang tila pagbulong ng mga lihim na hindi namin maipaliwanag. At sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang lumitaw, isang liwanag na tila hindi bahagi ng isla. Ang liwanag na iyon ay tila gabay sa amin, isang pag-asa sa gitna ng panganib. Ngunit sa likod nito ay nararamdaman ko ang kakaibang pag-aalinlangan. Ang isla ay puno ng mga lihim at sa bawat hakbang na aming tinatahak, alam kong hindi namin lubos na maunawaan kung ano ang naghihintay sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kaming naglakbay, umaasa na sa dulo ng daan ay ang aming kaligtasan o ang simula ng panibagong panganib. Kami ni Mira ay nagtago sa likod ng makakapal na palumpong habang pinapanood ang mga anino ng mga armadong tao na naglalakad sa paligid ng kampo. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga dibdib, hindi kami bumibitaw sa isa't isa. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa akin. Tila ba ang koneksyon namin ay sapat na upang magbigay ng lakas sa aming dalawa. Alam mo bang may pag-asa pa tayong makaalis dito?
Bulong niya sa akin, ang tinig niya ay puno ng pag-asang pilit niyang sinisikap na ipakita. Tumango ako kahit na sa loob ko ay may pangamba akong hindi namin ito makakayanan. Ang isla ay tila ba isang labirinto ng panganib at sa bawat pagliko ay may bagong hadlang na kailangan naming lampasan. Kahit na ang hangin ay tila may dalang babala, ang mga dahon ng mga puno ay kumakaluskos na para bang may ibang nilalang na nagmamasid sa amin. May nakita akong bangka kanina, sabi ko, umaasa na ito ang magiging susi sa aming kaligtasan. Nasa hilagang bahagi ng isla, malapit sa bangin. Napatingin sa akin si Mira, ang mga mata niyang puno ng determinasyon. Kailangan nating makarating doon. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin maiiwasan ang mga taong naghahanap sa atin. Kahit na mahirap, nagsimula kaming gumapang palayo mula sa kampo, palihim na umiiwas sa anumang ingay. Ang mga tunog ng kagubatan ay nagsisilbing takip-silim na musika sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko na tila ba sabayang tumutugtog ng melodiya ng kaba at pag-asa. Habang palapit kami sa bangin, nagulat kami sa tunog ng putok. Biglang bumilis ang tibok ng aming puso. Napahinto kami, nagkatinginan, at sa mga mata ni Mira ay nakita ko ang takot na sinisikap niyang itago. Alam namin na kailangan naming magmadali. Ang oras ay tila ba kaaway namin sa mga sandaling iyon. Habang patuloy kami sa pagtakbo, biglang sumagi sa isip ko ang mga kwento ni Lolo tungkol sa isla. Sinasabi niyang may lihim na nakatago dito. Isang bagay na matagal nang kinakalimutan ng panahon. Pero sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang aming pagtakas. Sa wakas, naabot namin ang gilid ng bangin. Mula doon, kitang-kita namin ang bangka. Ngunit may isang problema, ang daan patungo rito ay napakatarik at mapanganib. Ang bangin ay tila ba isang halimaw na handang lamunin kami kung magkamali kami ng hakbang. Mira, kaya natin ito, sabi ko, pilit na nagpapalakas ng loob. Hawak ang kamay niya, nagsimula kaming bumaba. Ang mga bato ay madulas at ang hangin ay tila ba nagbabantang itulak kami pababa. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kami sa paglusong. Sa gitna ng aming pagbagsak, narinig namin ang mga yabag sa likod namin. Mabilis ang mga ito at alam namin na hindi kami nag-iisa. Nagmadali kami, ngunit sa isang maling hakbang, nadulas si Mira. Agad ko siyang hinawakan, ngunit ang bigat ng aming katawan ay nagbabadya ng kapahamakan. Mira, sigaw ko, pilit na inaabot siya, ngunit ang mga kamay niya ay unti-unting dumudula sa akin. Sa mga sandaling iyon, tila ba ang oras ay bumagal at ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang kanyang sigaw. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang isang puwersa na humila sa amin pataas. Sa likod namin ay ang isang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Hindi pa ito ang wakas, sabi niya, ang tinig niya ay tila ba isang lumang awit na nagbibigay ng pag-asa. Nagulat kami, ngunit wala kaming oras para magtanong. Hinila niya kami pataas at sa wakas nakarating kami sa ligtas na bahagi. Ang bangka ay naroon pa rin, tila ba nag-aantay para sa amin. Ngunit bago kami makasakay, sinabi ng matandang lalaki ang mga salitang hinding-hindi namin malilimutan. Ang isla ay may lihim at kayo ang susi. Bulong niya, ang mga mata niya ay nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Magtulungan kayo at malalaman ninyo ang katotohanan. Sa isang iglap na wala siya, ang kanyang presensya ay tila ba hangin na naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan kaming nagtataka, ano ang ibig niyang sabihin, ano ang lihim ng isla, at paano kami magiging susi. Habang sinasakay namin ang bangka, alam namin na hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito ay simula ng isang pakikipagsapalaran na puno ng misteryo at pag-asa. Sa kabila ng panganib, kami ay magkasama.
at sa aming mga puso ay ang pag-asang matutuklasan namin ang katotohanan na magpapalaya sa amin mula sa kalbaryo ng isla. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman kong lumalakas ang tibok ng aking puso habang mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Ana. Sa mga oras na iyon, tila ang kalmado ng paligid ay isang panandaliang ginhawa lamang bago sumiklab ang isang bagyo ng panganib na hindi namin maiiwasan. Alam kong mahirap ang aming piniling landas ang tumakas mula sa isla na ito, ngunit hindi ko mapigilang mangarap ng buhay na malaya mula sa takot at pag-aalinlangan. May naririnig ka ba? Bulong ni Ana habang tumigil kami saglit sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pag-aalala at agad kong sinubukang pakinggan ang paligid. Sa halip ng mga yabag o bulong ng mga taong humahabol sa amin, ang narinig ko lamang ay ang banayad na pag-aspas ng mga dahon at ang malamyos na alon ng dagat na humahalik sa dalampasigan. Wala akong naririnig, sagot ko, sinisikap na pakalmahin ang kanyang kaba. Pero kailangan nating magmadali. Hindi natin alam kung gaano pa kalayo ang mga naghahanap sa atin. Habang patuloy kaming naglalakad, naalala ko ang mga araw kung kailan ang isla ay tila isang paraiso. Ang mga alaala ng aming mga pagtakas sa baybayin, ang mga halakhak sa ilalim ng mga bituin at ang mga pangarap na binitiwan sa hangin ay parang mga alon na bumabalik sa akin. Ngunit sa likod ng mga alaalang iyon ay ang unti-unting paglitaw ng mga hindi inaasahang panganib, mga lihim na nagkukubli sa likod ng kagandahan ng isla. Alam mo bang minsan naisip ko na hindi tayo makakaalis dito? Biglang tanong ni Ana habang tinahak namin ang makipot na daan patungo sa kabila ng kagubatan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pagdududa, ngunit may bahid din ng pag-asa. Hindi ko inakala na magiging ganito kahirap, sagot ko habang pinilit kong maging matatag para sa aming dalawa. Pero hindi tayo susuko, hindi habang magkasama tayo. Nang marating namin ang gilid ng isang bangin, huminto kami upang sandaling tanawin ang dagat sa ibaba. Ang mga alon ay tila malumanay na humahampas sa mga bato, ngunit alam naming sa ilalim ng kalmadong anyo nito ay ang peligro ng kalikasan. Sa kabila ng lahat, kailangan naming sumugal kung nais naming makalaya. Handa ka na ba? Tanong ko habang ang hangin ay tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Handa na, sagot ni Ana. Ngunit bago pa man kami makababa sa bangin, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa likuran namin. Huwag kayong gumalaw, sabi ng boses na iyon at nagulat kami sa aming nakita. Si Marco, ang aming matagal ng kaibigan at kasamahan sa isla. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit mayroong isang bagay na hindi tama sa kanyang hitsura. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang unti-unting bumaba ang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ko maalis ang pag-aalinlangan. Alam kong gusto ninyong tumakas, sagot niya habang dahan-dahang lumapit. Ngunit hindi ninyo alam ang tunay na panganib na nasa labas ng isla. Ang mga taong naghahanap sa inyo, hindi sila basta-basta. Hindi na kami papayag na manatili dito habang patuloy kayong nagkakalat ng takot at panlilinlang. Sagot ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. May karapatan kaming malaman ang katotohanan. Sandaling natahimik si Marco, tila nag-aalangan kung sasabihin ang kanyang nalalaman. Sa wakas, nagsalita siya, may mga bagay na hindi ninyo pa nauunawaan. Ang isla, ito ay hindi lamang isang simpleng lugar. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. At kayo. Tumigil siya, tila nag-iisip kung paano ipagpapatuloy ang kanyang sinasabi. Kami ano, Marco? Tanong ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ano ang hindi mo sinasabi sa amin? Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang paghihirap, isang senyales na ang kanyang mga susunod na salita ay magbabago sa lahat ng aming nalalaman.
Kayo ang susi, bulong niya, halos hindi marinig, ang susi sa pagbagsak ng lahat ng ito. Bago pa man namin lubos na maunawaan ang kanyang ibig sabihin, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa isla at sa likod ng mga anino ng kagubatan. Naramdaman ko ang pagdating ng mga hindi inaasahang bisita, mga taong hindi namin inaasahan. Ang aming oras ay nauubos at sa sandaling iyon, ang lahat ng aming pinaniniwalaan ay tila naglaho sa likod ng usok at apoy. Ang aming pagtakas ay hindi lamang para sa kalayaan, kundi para sa katotohanan na matagal nang ikinubli sa amin. Ang hangin ay tila may dalang babala habang naglalakad kami ni Althea sa madilim na kagubatan ng isla. Alam naming delikado ang aming plano, ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Ang bawat hakbang ay parang martilyo na bumabagsak sa lupa, nag-uunahan sa tibok ng aming mga puso. Sa likod ng bawat puno, bawat anino, nararamdaman ko ang mga matang nagmamasid. Hindi ko naman alam kung ito'y bahagi lamang ng aking imahinasyon o talagang may nagmamatiyag sa amin. Sigurado ka ba sa direksyon na ito, Elias? Tanong ni Althea na may halong kaba sa kanyang tinig. Ang mga mata niya ay nagtatanong, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may tiwala pa rin sa akin. Oo, Althea. Ito ang landas na nakita ko sa mapa na nakuha ko mula sa cabin ni Matandang Hugo. Hindi tayo maaaring magkamali. Tugon ko habang pinipilit kong huwag ipakita ang pag-aalala sa aking mukha. Ang gabi ay nagiging mas malalim at ang liwanag ng buwan na tumatago sa mga dahon ay nagiging alitaptap na lamang sa aming daan. Kahit gaano kasikip ang mga puno, patuloy kaming lumalakad, tanga ng pag-asang makaligtas sa panganib na bumabalot sa isla. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagkalusko sa aming likuran. Bigla kaming huminto at ang aking katawan ay napuno ng tensyon. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kutsilyo na palaging nasa aking bulsa. Tumayo kami sa katahimikan, nakikinig sa bawat tunog ng paligid. Ngunit ang kalsada sa likod namin ay tila walang laman, parang naglalaro ang mga anino sa aming isipan. Baka hangin lang iyon, Elias, bulong ni Althea, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango ako, ngunit hindi maalis ang pakiramdam na may kakaiba. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pabilis ng pabilis na tibok ng aking puso. Ang mga kamay ni Althea ay mahigpit na nakahawak sa akin at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Sa wakas, narating namin ang isang bahagi ng kagubatan kung saan ang mga puno ay nagsimulang lumuwag. Kasabay ng pag-asa na unti-unti naming natatanaw ang dalampasigan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking mukha. Ang dagat ay tila isang paleta ng madilim na bughaw at itim, nag-aanyaya sa amin ng kalayaan. Ngunit sa paglapit namin sa dalampasigan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lumang bangka ang nakadaong sa gilid ng tubig. Tila wala nang magmamay-ari. Nagtaka kami ni Althea kung paano ito napunta roon at kung maaari ba naming magamit para sa aming pagtakas. Elias, sa tingin mo ba ligtas itong gamitin? Tanong ni Althea habang tinitingnan ang bangka na tila kinakain na ng kalawang. Wala tayong ibang pagpipilian, Althea. Kailangan nating subukan, sagot ko. Nagsimula kaming maglakad patungo sa bangka at habang papalapit kami, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng aking tiyan. Sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa hangin, isang boses na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ngunit hindi ko ito pinansin, pilit na itinutulak sa likod ng aking isipan. Nang malapit na kami sa bangka, biglang may narinig kaming mga yabag sa likod namin. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Hinawakan ko ang kamay ni Althea at mabilis na tumakbo papunta sa bangka. Sa likod namin ay naririnig ko ang mga yabag na tila nagmamadali, papalapit. Pagdating namin sa bangka, agad kong sinuri kung paano ito mapapagana.
Sa kabutihang palad, mukhang kaya pa itong maglayag kahit papaano. Tumingin ako kay Althea, ang mga mata niya ay puno ng takot ngunit may halong pag-asa. Pumunta ka na sa loob, Althea. Ako na ang bahala sa bangka, sabi ko. Sinisikap na magpakita ng kumpiyansa. Ngunit bago kami makaalis, isang boses ang pumukaw sa aming atensyon. Isang lalaking nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Nakangiti. Hindi niyo ako matatakasan, Elias, sabi niya. Ang tinig ay puno ng pang-aasar. Hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay ang dating kaibigan na si Marco, ang taong nagligtas sa akin mula sa panganib ng isla noong una. Ang kanyang presensya ay isang matinding balakid sa aming pagtakas. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano siya naging bahagi ng lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya ang kaibigan na kilala ko noon. Marco, bakit ka nandito? Tanong ko, hindi maalis ang galit at pagtataka sa aking tinig. Mula pa noong una, ako ang nagmamaniobra sa laro na ito. Hindi kayo makakaligtas, sagot niya, ang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Sa likod ng aking isipan, alam kong hindi kami maaaring magpatumpik-tumpik. Kailangan naming tumakas, ngunit paano? Ang takot at pagkalito ay bumabalot sa amin, at ang oras ay tila mabilis na nauubos. Sa susunod na mga sandali, kailangan naming gumawa ng desisyon. Ang desisyon na magtatakda ng aming kapalaran. Nasa bingit kami ng panganib at wala kaming ibang pagpipilian kundi ang ituloy ang pagtakas. Ngunit paano nga ba kami makakaligtas mula sa mga kamay ni Marco? Sa pag-iisip ko ng plano, ang hangin ay tila nagdadala ng mga sagot na kailangan namin. Ngunit sa dilim ng gabi, sino ang aming maaasahan? Sa gitna ng aming paglalakbay sa mapanganib na isla, hindi ko maiwasang balik-balikan ang mga pangyayari na nagdala sa amin ni Elisa sa sitwasyong ito. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa isla, ang mga alamat na nagsasabing may mga nilalang na hindi dapat gambalain ay tila isang babala na hindi namin pinakinggan. Ngunit sa kabila ng mga panganib, ang aming pag-ibig ang naging gabay, ang hindi matitinag na lakas na nagtulak sa amin upang magpatuloy. Habang naglalakad kami sa makipot na landas na nababalot ng makakapal na puno, naririnig ko ang tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ay tila isang paglapit sa hindi maiiwasang kapalaran. Si Elisa ay nasa aking tabi, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halong takot at determinasyon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin na para bang ako ang kanyang tanging sandigan sa mundo. Marco, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Elisa, ang kanyang boses ay may halong kaba. Tumigil ako pansamantala upang makinig sa paligid. Ang hangin ay tila bumibigat, ang mga dahon ay nag-iingay sa bawat galaw nito. Oo, parang may kakaibang presensya, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang aming mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok. Alam naming kailangan naming maging alerto sa anumang senyales ng panganib. Sa kabila ng kadiliman, ang liwanag ng buwan ang aming tanglaw, ang aming pag-asa sa gitna ng kawalan. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa aking likod. Napatingin ako kay Eliza at sa isang iglap, napansin ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa likuran ko, isang bagay na hindi ko mawari. Marco, tumakbo tayo, sigaw niya, sabay hila sa akin sa mabilis na pagtakbo. Hindi ko na nagawang magtanong pa. Ang takot sa kanyang boses ay sapat na upang itulak kami sa mas mabilis pang galaw. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga yabag ng kung anumang sumusunod sa amin. Ang tunog nito ay parang isang halimaw na nagmumula sa kailaliman ng isla. Ang pagtakbo namin ay tila walang patutunguhan, ngunit kailangan naming makalayo. Sa bawat liko, sa bawat hakbang, ramdam ko ang presensya ng panganib. Ngunit sa likod ng aming pagtakbo,
Ang aming pag-ibig ay ang tanging bagay na nagbibigay sa amin ng lakas. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na kuweba. Ang loob nito ay tila ligtas sa paningin ng sinumang nasa labas. Pumasok kami, ang aming mga hininga ay hingal na hingal, ngunit sa wakas, para bang kami ay nakaligtas sa panganib kahit panapanahon lamang. Marco, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari, sabi ni Eliza habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Alam kong hindi kami maaaring magtagal sa aming pagtatago. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Kailangan naming tapusin ang laban na ito. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na hakbang, isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kuweba. Nagulat kami. Ang tunog ay hindi mula sa halimaw na sumusunod sa amin, kundi isang pamilyar na tunog na tila nagdadala ng pag-asa. Dahan-dahan naming nilapitan ang bunganga ng kuweba. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Sa hindi inaasahan, isang liwanag ang lumitaw. Ang hugis nito ay tila isang tao. Ang kanyang silweta ay nakatayo sa harap ng kuweba at nang siya ay lumapit, napagtanto namin na ito ay si Miguel, ang matagal na naming nawawalang kaibigan. Miguel, paano? Tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man makapagsalita si Miguel, narinig namin ang isang tunog mula sa likuran niya. Ang halimaw na kanina lamang ay sumusunod sa amin ay muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na ito nakakatakot. Sa halip, ito ay parang isang tagapagtanggol, isang nilalang na nagdadala ng mensahe. Miguel, ano ito? Anong nangyayari? Tanong ko, ang aking isip ay puno ng pagkalito. Ngumiti si Miguel, ngunit ang kanyang nangiti ay may halong lungkot. May mga bagay na hindi nyo pa nalalaman tungkol sa isla na ito, Marco. At ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagdating ng isang twist na hindi namin inaasahan. Ang halimaw na akala namin ay kaaway, ay tila may mas malalim pang layunin, at si Miguel, ang aming kaibigan, ay tila may kaalaman sa mga misteryo ng isla. Muli, kami ay binalot ng kaba. Ang aming pag-ibig ay ang tanging bagay na kayang magbigay ng lakas sa amin sa gitna ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. At sa kabila ng mga takot, kami ay nagpasya na harapin ang mga susunod na kabanata ng aming kwento. Kasama si Miguel at ang halimaw na ngayoy tila isang kaibigan. Nagising ako sa biglaang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Isang pakiramdam na tila isang bangungot na hindi ko maalala. Sa kabila ng kadiliman, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bitak ng aming silungan. Kasama ko si Elisa, ang nag-iisang ilaw sa madilim na bahagi ng aming buhay, ngunit ngayon, tila ang ilaw na iyon ay nagbabanta ring maglaho. Elisa, bulong ko, habang hinahanap ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig nito, tanda ng takot na aming pinagdaraanan. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan naming magtago sa isla, umaasang makakalayo mula sa mga panganib na tila nag-aabang sa bawat sulok. Ngunit ngayong gabi, naramdaman ko ang kakaibang presensya na hindi ko maipaliwanag. Narinig mo ba iyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pag-aalala. Tumango ako, kahit na sa dilim ay hindi niya kita. Ang tunog ng mga sanga na nababali sa labas ay parang mga hakbang ng mga nilalang na hindi dapat narito. Sa bawat paggalaw, ang puso ko'y tumitibok ng mas mabilis at ang bawat segundo ay parang oras sa ilalim ng panganib. Alam mo ba kung ano ang susunod nating gagawin? Tanong niya, umaasa sa plano na matagal na naming pinag-isipan. Sa isang bahagi ng isip ko, alam ko na wala kaming ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Pero paano? Ang isla ay tila buhay at may sariling isip. Bawat hakbang ay sinasamahan ng misteryo. Bawat pagliko ay may kasamang panganib. May isang bangka sa kabilang baybayin.
Sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon kahit na ang puso ko'y puno ng takot. Kailangan nating makarating doon bago pa tayo maabutan ng bagyo. Ngunit hindi lang ang bagyo ang kinatatakutan namin. Ang mga nilalang na tila sumusunod sa amin mula pa noong simula, ang mga mata na nagmamasid sa amin mula sa dilim, at ang mga bulong na naririnig lamang kapag kami nag-iisa. Agad kaming bumangon, nagmamadali sa pag-iipon ng aming mga gamit. Isang maliit na bag na puno ng mga pangangailangan, ilang bote ng tubig, pagkain na sapat para sa ilang araw, at ang lumang mapa ng isla na maaaring magdala sa amin sa kaligtasan o sa kapahamakan. Ang pag-asa namin ay nasa bangka, ang tanging paraan upang makalayo sa lugar na tila sinumpa. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Sila'y hindi nakikita, ngunit ang kanilang mga mata'y nagmamasid. Ang tunog ng kanilang paghinga ay parang hangin na sumasalubong sa amin, malamig at puno ng panganib. Ang gabi ay tila hindi nagtatapos, ang dilim ay hindi nagbibigay ng palatandaan kung kami malapit na o malayo pa. Ikaw ba'y naniniwala na makakalayo tayo dito? Tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at duda. Sa ganitong mga pagkakataon, ang pag-asa ay parang ilaw sa dulo ng madilim na daan. Ngunit ang ilaw na iyon ay kumukurap, palaging nasa bingit ng pagkalabo. Oo, sagot ko, kahit na ang puso ko'y puno ng takot. Kailangan lang nating maniwala, Elisa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Ang mga hakbang namin ay nagiging mas mabilis, ang bawat galaw ay mas maingat. Ang tunog ng mga alon ay naririnig na namin, tanda na malapit na kami sa baybayin. Ngunit sa aming pagdating sa baybayin, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa amin. Ang bangka, ang aming tanging pag-asa para sa kaligtasan, ay wala na. Ang mga tali nito'y putol at ang mga bakas ng paa ay nagkalat sa buhangin. Parang isang malupit na biro ng kapalaran. Paano nangyari ito? Tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Ang aming pag-asa ay tila nawala sa isang iglap at ang bagyo ay nagbabanta na masira ang natitira naming lakas. Sa likod ng mga puno, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang. Mas malapit na sila ngayon, mas handa na silang lumusob. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa likod ng mga alon, isang liwanag ang nagpakita, hindi sa bangka na inaasahan namin, kundi sa isang bagay na hindi namin inaakala. Isang barko, mas malaki at tila puno ng mga tao, naglalayag papunta sa amin. Ano iyon? Bulong ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam ko na ang liwanag na iyon ay hindi basta pag-asa. Ang liwanag na iyon ay maaring magdala sa amin sa kaligtasan o sa kapahamakan na hindi namin inaasahan. Habang ang barko ay papalapit, nararamdaman ko ang kakaibang presensya, hindi lamang ng mga nilalang sa isla, kundi ng misteryong dala ng barko. Sa bawat segundo, ang pag-asa at takot ay naglalaban sa loob ng dibdib ko. Ito na ba ang wakas o simula ng panibagong kabanata ng aming buhay sa isla na hindi namin alam kung paano tatakas?